Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple damage to property with physical injury ang driver ng jeep na umararo sa concrete barrier sa Antipolo. Nagdire-diretso sa mga concrete barrier ang nag-counterflow na jeep. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang jeep. May 7 sasakyan ang nabangga ang jeep bago pa man ang nahulikam na pag-araro. 10 ang nagtamo ng mga sugat. Nakadetain na ang driver sa Antipolo Component City Police Station at tumangging magbigay ng pahayag. Masuki isang papasaherong jeep ang nahulikam na nag-counterflow sa kahabaan ng sumulong highway sa Antipolo. Halos lahat ng kasalubong ng mga sasakyan at motosiklo nabangga nito bago tuluyang sumalpok sa concrete barriers. Ayon sa driver, nawalan daw ng preno ang kanyang minamanehong jeep. Para malaman ang iba pang mga detalye, makakapanayam natin si Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, Acting Chief ng Police Antipolo Component City Police Station. Magandang gabi po sa inyo, sir. Yes po, magandang gabi po at sa lahat po ng tagapanood ng Dapat Alam Mo. Yes, Sir Manongdo, linawin lang natin sa inyong investigasyon na bang nawala ng preno ang jeep kaya ito napunta sa kasalungat na daanan o nauna siyang mag-counterflow saka nawala ng preno? Ang investigasyon po natin ay na-notice niya kaagad nung pababa pa lang siya galing dito sa may pababa po kasi yan, at napansin niya agad na wala siyang preno. Nakatama na po siya ng 6 na motor for that particular time. Bago siya nag-counterflow. So, na-realize niya kasi na medyo traffic dito sa may kanang bahagi ng linya kung saan mas dinisyusyonan niya na mag-counterflow kasi medyo maluwang yung nasa kaliwang linya. Kaya po siya ay nag-counterflow. Sir, ano po mga... na-notice niya na hindi pa rin humihinto yung kanyang sasakyan, ay ibinangga niya na po ito sa concrete barrier po ng DPWH. Sir, ano po mga kasong pwedeng kaharapin ng tsuper? Honestly sir, at sa ngayon po nag-settle na po lahat po ng naging biktima ng driver. Inareglo na po sila, nag-usap-usap na po sila at ito po ay notarized na po yung kanilang mga kasunduan. So wala na pong magsasampa ng complaint against po sa driver na ito. Maliban lamang po sa pag-issue naman ng violation naman ng destruction of public property naman, which is ticket lamang po. So para ho sa kalaman ng ating mga suki, may mga pagkakataon ba na maaaring mag-counterflow ang mga sasakyan? Kailan lang pwede yon kung sakali man? Actually, wala po kasi unang-una, maaari talagang makapag-cause ng aksidente kung tayo ay magka-counterflow. Pero ang damira rules po natin na keep right tayo lagi. So, yung ginawa naman po maaring ginawa ng driver ay baka mas marami pa po siyang madamage Kung hindi siya nag-counterflow. Tama nga naman. Mananatili siya sa kanang bahagi ng linya po. Kasi syempre, di ba, Kuya Kim, di ba, sir, pagka ganyan, alam mo, mas marami kang mapipinsala. Iiwas ka talaga, di ba, sir? Sir, sa mga lalabag po dito o sa mga violators, ano po ang posibleng parusa? Ang unang-una dito is, depende po sa damage o natama nila na unang-una dito is kung makapatay sila dahil sa recklessness na yon, reckless imprudence resulting to homicide po kung nakapatay. Kung samantalang dito sa tulad nito ay reckless imprudence resulting to physical injury. Kung marami naman multiple physical injuries po. At ang sigurado po yan yung damage to property po. Chief, wala po bang kaso na pagmamaneho ng isang public utility vehicle na wala sa kondisyon? Wala po bang kasong ganun? Wala po. Yung recklessness lang po ang kasama sa recklessness. Yes po. Medyo generic po yung recklessness po na isasampa po. Colonel Manongdo, yung mga nagmumotor po na nagka-counterflow dahil traffic sila, okay ba yon o hindi pa? Hindi rin? Actually, definitely violation po ito ng traffic rules. Lahat po na mag-counterflow except lang po for extreme emergencies tulad po ng mga ating mga ambulansya, mga bombero. police ng responde. Yes po, bombero. Yun po yung parang generally accepted na po natin dahil po sa urgency po or exigency of service po. Apo. Chief Manongdo, ano po mga paalala nyo sa mga motorista po natin, sa mga nagmamaneho tungkol sa panganib na maaaring idulot ng ganitong insidente? Yes po, in general po, hindi lang po ito dahil dun sa lumang jeep ko, lahat po ito, ugaliin po nating suriin ang ating mga sasakyan bago natin ito gamitin. Lalong-lalo na kung ito ay medyo may kalumaan na o may iniinda na itong mga initial na mga symptoms. Naririnig na natin na may kumakatok. So, ugaliin po natin kasi wag na nating isugal ang ating kaligtasan o kaligtasan ng ating mga
kamag-anak, at ng ibang tao. Apo. Colonel, isang tanong po. Personal opinion po. Dapat po bang i-modernize ang mga bulok na jeep o dapat pong iwanan na ganun lang? Ito ay Opo ito kayo po maiyak. ay isyong political at I believe mayroon na pong mga study about dito na nagbabago ng panahon na para magbago. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, ang acting chief ng Police Antipolo Component City Police Station. Maraming salamat po.